Hi, hello, I am Larry Gracilla at ito yung Chi Solutions. Ngayon, mag-solve naman tayo ng problem sa circuits at ito yung ating isosolve. Sabi doon ay hanapin daw natin yung value ng V sub O. Gagamitin natin ay node voltage analysis. Yung V sub O ay ito. Mapapansin nyo, previous problem ito, pero yung ginamit natin ay mesh current analysis. So dito, node voltage analysis. Yung circuit natin ay meron nakasulat ng mga pula dyan. Parehas nito, VO. Yan ay assignment ko na pangalan doon sa major node na yan, V sub O. At V sub O ang ginamit ko kasi yung voltage dito ay yan na rin yung voltage na hinahanap natin. So dito naman sa kabila, V sub A, sa baba, V sub B, at isa niyan ay ground. Yung napakaganda sa node voltage analysis kasi nababawasan ng isa unknown. Ginagawa kasi nating reference yung isa. Pares nito, ginawa nating ground. So, yung value ng potential dyan ay 0 volts. So, pag 4, magiging 3 lang. Pag 5, magiging 4 lang. Ngayon, gumawa na tayo ng equation. Node voltage. Okay, so, yan. Node voltage equations. Yung una nating gagawin ay sa dito, V sub O. Kung mapapansin mo, nakakonekta dyan yung branch na ito, tsaka yung branch na ito, tsaka yung branch na yan. Sa node voltage equation, parang ano lang naman to, yung mga currents sa node na pumapasok at lumalabas. So pag ito yung ginawa nating, kinukuha nating node voltage yan, i-assume natin na plus yan, positive polarity. Ibig sabihin, lalabas yung current yan. So yung branch na ito, ay merong current na palabas na ganon. Imagine na lang natin. At ito rin ay pag ganon. Ito rin ay pag ganyan. So mga current siya. Kaya lang isusulat natin siya na ang expression niya ay nasa node voltage, sa voltage niya. Kaya kailangan natin yung resistance na nakakabit sa branch na yan para ano natin yung current. Sa Ohm's law kasi, di ba, yung voltage, diba, sa Ohm's law, I is equals to V over R. Kaya, kukunin natin yung mga voltage sa branch na yan, i-divide natin sa resistance. No? So, since na positive ito, itong 193, positive yan. So, i-apply natin yung adding at saka subtracting. So, plus ito, plus yan. So, that is subtracting. Kung ang reference natin ay V sub O, ito magiging negative. Okay? Kaya yung sa ano dyan, magagawa natin sa branch na yan, at sa branch na ito, since napaganon yung current natin sa lungat dito, this will be negative also. At ito rin, itong ano na yan ay V sub O minus V sub A. Di ba? So, V sub O minus V sub A. Okay. Kasi ito yung positive, that will be negative. So, pag kinuha natin yung ano niyan, yung mga voltage natin, okay, ito yung lalabas dyan. So, at node V sub 0, yan yung may equation mo natin. Tapos, yung ano naman, node at VA at saka node at VB, so yun. Ito yung equation 2 natin at yan yung equation 3. Node voltage equation natin. Ngayon, ang problema natin dito kasi yung unknown natin ay 1, 2, 3, meron tayong 4 siya. Kaya kailangan natin ng 4 na equations. So, dito sa circuit na ito, meron siyang mga auxiliary equations pa na makikita natin. Halimbawa, yung V sub Y, yan, ay voltage ng 7.5. No? With reference dito sa V sub B, yung relationship ng dalawa, itong V sub Y ay negative sa V sub B. So, yun yung isa sa magiging natin, alternate o auxiliary o constraint, okay, equations. Okay. Ito, galing yan dito. Ano pa? Ito, yan. Yung V sub X na ito, yung current yan, pag ganyan,
that will be B sub X over 2. So, yung current na dadaan sa 2 ohms ay parehas ang current na hanggang sa pumasok dito sa B sub B. Kaya kung isa-sum up natin yung mga voltages sa branch na yan divided by sa total current equal sa current dito. No? At ito yung kanyang equation. Yan. Ito ay sinimplify lang natin. Naging ganito na siya. Sige. So, meron tayong mga auxiliary equations. Dito sa auxiliary equations, pwede actually nating i-substitute yung value ng BY kasi nakuha naman natin BY. Yung BY negative na B sub B. Pag ating sinubstitute yan, magkakaroon tayo ng ganito. B sub X equals to B sub B. B sub A, inopia ko lang minus B sub B minus 0.8 BY. Sulat ko yung BY sa B sub B. Ito ay negative B sub B. Lahat ng ito ay i-divide natin sa 5. Okay, base yan sa equation na yan. Divided by 5. So, i-simplify natin pa ito. Kung i-simplify mo yan, yung 1 over 5, actually, 1 divided by 5, yan ay 0.2. So, ito ay magbibigay sa atin ng 0.2 B sub A. Pero yung B sub B natin, dalawa. May 0.2 tayo rito na negative at saka positive na yan, no? Positive na 0.8 divided by 5. 0.8 divided by 5, that is 0.16. So, positive. So, mangyayari, positive 0.16 minus 0.2. So, ibibigay sa atin ay negative 0.04. So, ito ay magiging anong magiging value nito? Negative 0.04 B sub B. Ayan. Ito na yung magiging value ng B sub X natin. Okay? So, ngayon, pwede tayo mag-substitute. Pwede natin kunin yung si B sub node at B sub A, yung equation natin yan na equation 1 ito. Kunin natin to, no? Kasi merong B sub X dyan. So, may B sub X yan. So, substitute natin si B sub X dyan sa equation 1. No? Sabihin natin 1 substitute si value ng B sub X. So, pag sinubstitute natin, kukopyahin lang natin to uli. Okay, adjust natin to. Para si B sub X, ito, ay ating multiply sa 0.4. Ito ay multiply natin sa 0.4. So, yun yung magiging equation natin. Simplify natin yung equation na yan na mayroong substitution ng value ng B sub X. Okay, so ang ibibigay sa atin ay B sub O. Further simplification, ang ibibigay sa atin ay B sub O. Yan. Minus 193 minus again kasi minultiply natin to ng 10 para makancel yung denominator niya. So, bali, 193 minus, so, 10 times, dito, 0.4. Ito, minultiply natin to. Saka ito. Yan ay 4. Negative 4. Okay, so, si negative 4, multiply natin sa 0.2, negative 0.8 yan dito. Negative 0.8, B sub A. Tapos, yung 4 naman, ay ito 4 times pinultiply dyan, i-multiply natin dito. Okay, so 4 negative 4 times negative 0.04 positive 16.16 plus 0.16 B sub B. Okay, plus syempre ito dalawa 4 siya, ito ay plus 4 B sub O minus 4 B sub A equals 0.
So, bali, simplify natin ito. Further simplification ito. Okay, yung ating B sub O ay 2, 4, and this one, yan ay 5 B sub O. Okay? Minus 4.8 B sub A, negative B sub A, at saka yung B sub B naman ay 0.16 B sub B, no? At yung negative 1.93 na dadalhin natin sa kabila, ito dalhin natin dito, so magiging positive siya, plus 193. So yung equation na ito na nakuha natin, okay, gawin natin yan 1 prime kasi bunga yan ng substitution. Now, kunin naman natin itong equation 2. Yan yung equation 2. So sa equation 2 naman ay meron tayong by dyan. So yung by natin again, ito by, yun. Okay, substitute natin dyan. Pag sinubstitute mo yan dyan, sabi nga, equation 2 substitute natin. So, B sub Y value, yan. Ang B sub Y natin ay negative B sub B. Yan, negative B sub B. So, substitute na natin lahat. So, yung makukuha mo, para sa substitution na equation ay ito, nung negative 4 B sub O plus ano siya, 5 B sub A, tapos minus 0.2 B sub B, 0.2 B sub B equals 5. So ito yung magiging equation natin, 2 prime, kasi nga bunga yan ng substitution ng B sub Y natin. Then another one, ano na makukuha natin ay kunin natin si equation 3. So sa equation 3 naman ay ito, at si equation 3 ay kopyahin natin dito sa baba. Makikita mo na may by din si equation 3. So sa equation 3 isusubstitute din natin yung value ni by. Tapos pag substitute natin yan, yung value ni by, isosolve natin, magkakaroon tayo ng equation na ganito, negative B sub A. So wala tayong B sub O dyan. So plus 1.53 B sub B equals negative 5. So ito yung magiging equation 3 natin, prime. Yan. So yun na yung nakuha natin. Nakakuha na tayo ng tatlong equation. Yan. Ito, tsaka yan. So kunin natin yan para ma-solve natin yung B sub O. So itong 1 prime muna, 1 prime, at itong 2 prime, at itong 3 prime. So yung equation na yan, meron tayong makagawa tayo ng 3x3 na matrix. So sa 3x3 matrix na yan, gagamitin natin yung Cramer's rule. Okay, sa Cramer's rule, kailangan mo natin kunin yung determinants, yung magiging divisor natin. Ang determinants natin ay, ang notation niya ay delta. So nandito na yung delta niya, equals, gawa lang tayo ng vertical line dito. Diba? So alam naman natin, ang paggawa ng matrix, lahat ng sa B sub O ay dito yan. Na numerical coefficient sa B sub A, susunod na column, at yung B sub B sa pangatlong column. So isulat na natin kaagad. So dito ay 5, negative 4, wala, sa equation 3 prime wala, kaya 0. Tapos dito naman sa second column, negative 4.8, tapos 5, tapos negative 1. Then the third column is 0.16, negative 0.2, tsaka 1.53. Ating bar para sa matrix natin. O determinants. Pwede tayong mag-calculator para makita mo. Sa Cramer's rule, ito yung multiply natin. 5 times 5 times 1.53. Yan ay susulat natin dito, 38.25. Okay, yung susunod ay negative 4.8 times
negative 0.2 times 0. Okay? So, 0 na yan. Ito naman na 0.16 times negative 4 times negative 1. So, 0.64 siya plus 0.64 minus yung pataas naman, the quantity. Ito, yung multiply mo yan, ganyan, 0 yung ibibigay sa atin, hindi ko na isusulat. At ang susunod ay ito, negative 1 times 0.2 na negative 5. Ibibigay sa atin yan ay 1. At yung panghuli, ito, ano tayong 1.53 times negative 4 times negative 4.8. Ibibigay sa atin plus 29.38. So, yung delta natin ay makukuha na natin. Yung value ng delta, lang natin to. Yan, tingnan niyo sa calculator na lang. 8.51. So, para naman sa pagkuha na ng B sub O, ito yung B sub O natin, yung sa first column dito. Papalitan natin yan ng mga constant na ito. So, para makuha natin yung B sub O, ayan, i-divide natin siya ng delta. Ang value niya is 8.51. Kaya lang, bago natin, remove natin to at palitan natin ng ito. Yun. So, yan na siya. So, mag-Kramers naman tayo doon. Multiplication ng sa matrix, no? Yung pababa plus pababa, tapos yung pataas naman. Ito, multiply natin dito. 193 times 5 times yan, 1.53. Ibigay sa iyo, sa atin. Tapos yung susunod ay ito. Yan. Negative 4.8 times negative 0.2 times yan. Negative 5. Ibigay sa iyo negative 4.8. Yung panghuli ay ito. Yan ay 0.16 times 5 times negative 1. Ibigay sa atin ay negative 0.8. Yan. So, lahat ng yan ay isusubtract natin sa pataas. Negative 5 times 5 times 0.16. Ito yan. So, meron kang negative 4. Tapos, negative 1 times ito, negative 0.2 times 193. So, bibigay sa atin yung pinakahuli ay ito, 1.53 times ito, 5 times negative 4.8. So, bigay sa atin ng negative 36.72. So, yan lahat ay i-divide natin sa delta. Okay? At tuloy-tuloy na tayo. So, pag in-add natin ito, yan. So, yung bibigay sa atin ay 173.09 volts. Yun. So, kung titingnan mo yung previous na sunod natin, na ang ginamit natin ay mesh current analysis, 173 volts yung sagot doon. Dito, 173.09 volts. So, parehas na rin siya. So, again, thank you so much for watching this video. Nawa nakatulong ako sa pag-aaral mo sa electrical engineering at sa circuit analysis. Thank you so much.